Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuti po kayong kalagayan na nararating ito pong ating pong pagtalakay at pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly dividing. Ngayong linggo po ay ang ating text ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 13, verse 8. Okay, babasahin ko po sa inyo. Ganito po ang nakalagay. For we can do nothing against the truth, but for the truth. Dakilang Ama kami po ay nagpapasalamat na muli ay nagkaroon po kami ng pagkakataon na tumuhay o tutunghay sa iyong mga salita. Na Panginoon ay mapanatili po namin ang iyong tinatawag na spirit of faith with meekness and humbleness sa iyong salita, Panginoon. Hindi po ang aming sariling maitanyag, hindi po ang aming samahan o organization, kundi ikaw lamang na aming Panginoon, Master na pinaglilingkuran sa buhay na ito. Salamat po na kami ay may perfect Word of God at kami kabahagi ng iyong totoong iglesia na kinikilala mo ngayong kasalukuyang dispensation of the grace of God. Kayo po nawang lalahati at mabigyan ng kapurihan, mamagnify ang aming Panginoon Kristo, mamagnify ang iyong salita sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Noong nakaraang linggo po mga kapatid ay meron po tayo pagtalakay na ginawa tungkol po sa last days in prophecy at ating mga pong natunghayan o tinalakay saglit mga kapatid, ano po, ang Acts chapter 2. Kung yung po bang popular belief na tinatawag po ng karamihan na outpouring or pouring out of the Spirit ay na nangyari sa Day of Pentecost ayon sa paniniwala, ay katuparan nga ba ng Joel's prophecy sa chapter 2 verse 28 and the following verses. At binigyan po natin ng pansin yan at pinatunayan through the scriptures na yung pong pangyayari sa Day of Pentecost, Acts chapter 2 ay actually not a fulfillment of the last days of Israel in prophecy, mga kapatid. At nawa ay pagtunan po ninyo ng pansin yan, pag-aralan pong mabuti, hindi po ito para ilihis ang sinuman gaya na aking nasabi, ka ng kalituhan o papansin, kundi ito'y pagsisiwalat at hamon sa atin upang mag-aral upang hindi po masayang ang ating paglilingkod sa Panginoon dahil kung mali po ang ating pinaniniwalaan, gaano man tayo katapat, kasincere ay maaaring mawalan po ng kabuluhan nito kapag tayo humarap sa judgment seat of Christ. At ngayon nga po mga kapatid ay madalas ano po, kahit sa ating kasalukuyang panahon, no, karanasan dito sa Pilipinas, meron pa tayong narinig ng mga pagdinig, ano po, common din sa korte at maging sa Congress o sa Senado, na kapag ang isang saksi o ang kanilang tinatawag na resource person ay tinatawag po, no? Sila po ay ilalagay sa tinatawag na under oath. So under oath po sila at ang laging paalala dahil under oath ay magsasabi po sila ng katotohanan. Okay? Dahil maaaring sa kanilang pagsisinungaling ay may katampatang tapat na parusa. So, ganoon din po sa salita ng Diyos mga kapatid, ano po, mga kaibigan, mga kamag-anak. Wala po siguro kahit sino man sa atin na mga nag-aaral ng salita ng Diyos, tagasunod o mananampalataya ng Panginoon Kristo na mabiktima ng kasinungalingan. Nais po nating katotohanan lamang, walang iba kundi ang katotohanan, gaya nga ng sabi ni Paul, for we can do nothing against the truth but for the truth. Ang kasinungalingan o ang mga kasinungalingan ay laging kaawayan ng katotohanan. Alam natin, ayon sa John 8:44, na si Satan ay father of lies. At dahil po tayo ay may sinful nature, kahit sa mga believers nandiyan pa rin yan, malamang tayo po ay mabiktima nitong ama ng kasinungalingan na gumagamit din ng scriptures pero sa maling paraan. Hindi po rightly dividing o kaya naman ay gumagamit siya ng mga corrupt Bibles na tinatawag ngayon na nagkalat at tinatangkilik ng karamihan. O kaya naman ay gagamit siya ng mga doctrinal statements or statement of faith, religion, upang takpan pasinungalingan ang katotohanan, hindi po lumitaw. At hindi po kailangan na marami pong mga members ng Body of Christ, mga saved people ang biktima rin
ng kamalian. At kahit sino pwede maging biktima, maging ako mga kapatid. Kaya nga po ang laging ating apila, pakikiusap, no, pagsusumamo. Huwag po tayong titigil sa pag-aaral. Mahalin, itanyag, i-magnify ang Word of God. Bagamat mahirap mag-aral mga kapatid, ay yan po ang utos sa atin ng Panginoon. Yan po yung pagkilos niya ngayong dispensation. Study to show thyself approved unto God. 2 Timothy 2:15, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. At nakalulungkot din na kahit sa mga tinatawag na rightly dividing circles ay marami pong tunggalian ng paniniwala, hindi po pagkakaunawaan, opposition, at nakalulungkot na tayo-tayo mismo nag-aaway, nagbabangayan, nagsisiraan. Ito rin po ay paraan ng kaaway upang hindi po lumabas ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid. Huwag po tayong pabibiktima sa mga taktika ng kaaway. Napakagaling po ng Diablo. Hindi po tayo dapat maging ignorante sa kanyang mga devices, sa kanyang mga pamamaraan. Dahil we have the pure word of God, yung all scripture, binigay po ng Diyos yan. Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Yan po nakalagay sa 2 Timothy 3:16. Of course, laging binibigyan din natin na you have to study the word of truth, rightly dividing. So, hindi po tayo titigil sa pagsasaliksik pag-aaral. Kahit na ikaw ay gumraduate na nasa isang Bible school or seminary or may masteral degree ka or doctoral degree ka, ikaw ay tinatawag na Doctor of Divinity, Doctor of Philosophy, kahit na ano pang kalagayan mo na tinitingala ng tao. Hindi po yan ang ating pong pagbabatayan sa pagtuklas ng katotohanan. Kahit na sabihin natin napakalaki ng organization, napakaraming miyembro at international, we will say, ano po, hindi po yan ang batayan para masabing ikaw ay nasa katotohanan. Nothing but the Word of God, the Scriptures, the Word of Truth ang batayan ng katotohanan. At hindi po yan nakukuha sa paramihan, hindi po yan dahil sa mas maraming accomplishment ang isang grupo, ang isang tao, maraming miyembro ng isang organization ay sila na ang nasa katotohanan. Dahil kung totoo po yan mga kapatid, ang daming grupo ngayon, ang daming religion, naglalakihang religion mga kapatid, lahat sila ay nagsasabing sila lang ang totoo. Subalit batid natin sa mga nagsasaliksik ng katotohanan na sa mga malalaking relihiyon ito, tanyag kilala sa buong mundo. Wala sa kanilang katotohanan, higit sa lahat, yung ebanghelyo or gospel na nakapagliligtas. Dahil ang kanilang ebanghelyo ay may kalakip na gawa, pagtitiwala sa sarili, religious performance, performing religious activities na siyang kinokontra ng salita ng Diyos. Okay? At ang katotohanan, hindi po namamayagpag, kundi ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Gayunpaman, again, sabi ni Paul, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Ito'y address niya sa mga members ng church, the body of Christ. Mga taga-Korinto na kagaya natin, bagaman sila ay carnal, yan po ay nagpapahiwatig na ang tanging magagawa lang natin is for the truth, to promote the truth, to advance the truth, to stand for the truth, to walk in the truth, to fight for the truth. Hindi po yung against the truth. Na kinalulungkot kong sabihin, marami ngayon na ang batayan ng kanilang truth ay doctrinal statement, organizational successes, at kung ano-ano pa. Hindi po talaga ang scripture of truth. Okay. Now, saglit na pagbabasa dito po sa context, wala po tayong time para basahin lahat. Ano po? Ito po ay a quick reading lang. Sa verse 1, this is the third time I am coming to you. In the mouth of 2 or 3 witnesses shall every word be established. I'm reading 2 Corinthians 13. Verse 1 na po, verse 2 na po tayo. I told you there before, and foretell you as if I were present the second time, and being absent now I write to them which heretofore have seen, and to all other that if I come again, I will not spare. Ayan, yan po yung kanyang mga sinasabi. Verse 5, examine yourselves. Okay, so ito yung malinaw po. Hindi lang para sa mga taga-Korinto, maging para sa mga nabubuhay ng mga believers ngayon. Examine yourselves whether you be in the faith. So importante yan. Kung kayo po ay nasa pananampalataya. So no doubt, sila ay na kay Kristo, sila ay ligtas, sila ay justified, naging matuwid, sila ay sanctified, dahil sa 1 Corinthians 6:11, sila ay washed
ano po, hinugasan. Sila po ay indwelt by the Spirit of God and so forth. Mga saints po, mga banal, at tinubos. Okay? Subalit, sabi nga ni Paul, examine yourselves whether you be in the faith. Kung kayo ba ay nasa pananampalataya. Totoo bang ang inyong lifestyle, ang inyong paninindigan ay batay pa rin sa katotohanan, sa ating mga pagpapala katayuan kay Kristo, higit sa lahat ngayon kasalukuyang dispensation of the grace of God. Prove your own selves. And to do that, you have to know what is the truth. You have to believe. Paul, ang problema sa mga taga-Korinto dahil questioning Paul's apostleship, pinagdududahan nila ang kanyang pagiging apostol. They prefer to believe others who are contradicting Paul's teachings na nangyayari din po mga kapatid sa kasalukuyang panahon. Okay? So, ulitin ko lang po, examine yourselves whether you be in the faith, prove your own selves, know you not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye reprobates. And I trust that ye shall know that we are not reprobates. Now I pray to God that ye do no evil, not that we should appear approved, but that ye should do that which is honest, though we be as reprobates. Itong mga salitang ito, kumbaga, nilalagay ni Pablo ang kanyang sarili sa hamak na kalagayan dahil yun nga ang pagtingin ng mga taga-Korinto sa kanya. Samantalang siya ang nasa katotohanan. Sa pananaw ng mundo at pananaw ng mga carnal na believers, no, kahit members ng body of Christ, ang isang tagapagturo o tagapagtaguyod, tagapagtanggol ng katotohanan kagaya ni Pablo ay hindi po popular. Lagi pong sinisiil. Lagi pong nasa isang, we will say, humanly speaking, negative side or sa isang side na kung saan ay hindi po tinatangkilik ng karamihan. Yun yung nakalulungkot mga kapatid, no? So, balit again, uulitin ko, for we can do nothing against the truth, but for the truth. Okay. Now, sa Word of God, let's speak generally. Ang Diyos, kung tatanungin po niya, ano po ba ang kalooban niya para sa lahat ng tao? By the way, sa aking mga pagtalakay, kung naalala po niyo sa mga sumusubaybay, malaking issue din ang tungkol sa knowing the will of God. Sa karamihan hanggang ngayon, maraming gumagamit ng expression na God willing, if the Lord permit, kung luluubin ng Panginoon, ganito, ganon, kung anong plano niya, yun yung gagawin ko. Still, hanggang ngayon, mga kapatid, maraming believers na sad to say it, na kinalulungkot kong sabihin, ignorant of the will of God. Well, hindi po mahirap intindihin yan. Ang will of God ay mismong Word of God o nasa Word of God. So, lahat ng bagay na nais ng Diyos na ipaalam sa atin na kanyang kalooban, inireveal na po niya sa kanyang salita. Hindi po mahirap intindihin, unawain ang salita ng Diyos. Sabi nga ni Paul, be not unwise, sa Ephesians 5, but understanding what the will of the Lord is. Walk not as fools, walk circumspectly, not as fools. Ephesians 5, verse 14, 15, and 16. So, ang dahilan kung bakit ignorante ang marami sa katotohanan, maraming believers ay dahil they don't really love the Word of God. They don't really spend much time in the study of the Word. Ang nakalulungkot, they just listen to their preachers, teachers, pastors. They have entrusted what they should believe or what they ought to believe sa kanilang mga leaders, sa kanilang mga organization. Wala na pong personal na pagsasaliksik, pagkonsulta. At ang nangyayari, ang mga believers ay nagbabangayan, nagsisiraan. Sa halip na magtulungan, itaguyod ang katotohanan, nagpapagamit o nagagamit pa ng kaaway upang sirain ang unity, ang katotohanan na nais ng Diyos na ating pagkaisahan, mga kapatid. Yun kinalulungkot ko kung sabihin. Subalit ito ang nangyayari po sa mga members ng body of Christ. Now, sa 1 Timothy 2:4, sabi po ng Diyos, who will have all men, God through Paul, sabi niya, who is referring to God or Savior, kung babalik ka po sa verse 3, na ang kanyang nais o kalooban ay all men to be saved, then pangalawa, and to come unto the knowledge of the truth. So we should not stop in sharing the gospel of salvation. You should stop in
sharing to people, mga kaibigan man natin, kakilala, kamag-anak, hindi kakilala, hindi po dapat nating kinahihiya ang ginawa ng Panginoon si Kristo para sa kaligtasan. Dahil yan ang kalooban ng Diyos na people will be saved. All men will be saved kung maaari through the gospel, through the sacrificial work of Christ at Calvary. Pero hindi lang po doon nagtatapos. Na kung saan dyan nakatuon ang karamihan. Ang mahalaga ay kaligtasan lang daw po ng lahat ng tao. Ang nakalulungkot, they keep on evangelizing. The word evangelizing or evangelism is not in the word of God, pero it's from the word evangelio, gospel. Kaya isi-share mo yun. Marami po ang nag-focus lang sa evangelism, subalit hindi na po nagtuturo hindi na po concern kung ano ang truth. At dahil dyan, pati gospel o message na kanilang ipinangaral, dahil wala po silang panahon di seryoso sa pag-aaral kung ang tamang gospel ay yung kanilang mga inaaralan o binabahagi na hindi na po nakararating sa kaligtasan. Hindi na po nakaaabot sa kaligtasan at higit sa lahat, hindi na rin nakaaabot sa pagkaalam ng katotohanan, sa knowledge of the truth. Two important wills of God sa verse na ito is masave ang tao, pangalawa, number one po, salvation, pangalawa, and to come unto the knowledge of the truth. As hindi po madaling abutin yan, mga kapatid, yung to come unto the knowledge of the truth. You have to spend much time. Even your whole life, kulang pa yan sa pagsasaliksik, pag-aaral ng katotohanan. Upang yung eternity mo pagkatapos ng buhay na ito ay hindi masayang. Nakalulungkot. Marami pong madidismaya, magugulat no, pagdating ng araw na yon. Nag-aakalang may naging accomplishment, may nakapagbigay ng kalulatian ang kanilang mga activities, ang kanilang buhay sa Panginoon. Subalit, magkakaroon pala ng malaking problema kapag sinuri na po ng Diyos ang ating mga gawa bilang mga mananampalataya. Kung karapat dapat bang magkaroon ng reward, makatanggap ng reward, o kawalan, loss of reward. Ayan. So John 1:17, let's go back for a while. Sabi po ni John, for the law, ayon sa record ni John, for the law was given by Moses, going back sa time past sa bansang Israel, no? But grace and truth came by Jesus Christ. So still, nasa isang panahon, period of time, itong verse na ito. Ito tumutukoy sa isang panahon, specifically time pass. Dahil yung time pass ay sinasakla po yan from Adam hanggang sa panahon ni Moses, hanggang sa panahon po ng, we will say, yung nakalagay po na prophet sa the so-called Old Testament, Malachi, and then nagpatuloy yan sa Matthew, Mark, Luke, and yan. Saklaw pa rin po ng time pass yan. Under the law pa rin yan sa bansang Israel. Israel po ang issue. So, Israel at this time, no, per John 1:17, was under the law. And in that period of time, ay meron ding provision ng grace and truth. So kung i-compare natin, sabi ng verse, the law was given by Moses. Of course, given of God to Moses yan. Binigay ng Diyos yung kay Moses, no? Tinatawag po yun na law of God, law of Moses. But grace and truth, no, kailangan na po itong mga katagang ito, grace and truth came by Jesus Christ. Dahil at this point in time, ipinanganak na po ang long prophesied Son of God, King, Messiah ng Israel, na kung saan may daladalang grace and truth. Napakahalaga po niyang mga katagang yan dahil sa mga pagkakataon ito, no, during the Matthew, Mark, Luke, and John period, no, sa earthly ministry ng Panginoon Kristo, wala ka nang makikitang grace sa mga religious leaders ng Israel. Wala ka nang makikitang truth. They claim to be teachers of the law. They claim to be followers of Moses, but blinded. Sila yung mga blind guides. Kaya nga, ang Panginoon direktang nagsasalita sa kanila at nasasaktan sila. No? Dahil ang Panginoon nagsasalita with authority. Okay? Ang grace lang ay masusumpungan by Jesus Christ. So, nandiyan na sa kalagitnaan nila. A man approved of God, na kung saan ilang beses nag-testify ang Diyos. Sa baptism ni John, this is my beloved son. Sabi ni John, behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. And then maging sa 12 apostles, or sa tatlo at least, sa representative ng 12 apostles, sa Matthew 17, sa Mount of Transfiguration,
narinig mismo ni na Peter, James, and John, "This is my beloved son, hear ye him." So si John nagpapatotoo niyan, then ang mga apostles, at maging later on, si Pedro sa kanyang sulat ay nagpatotoo siya tungkol sa kanilang karanasan sa Matthew 7, sa 1 Peter chapter 1. So, grace and truth came by Jesus Christ. At kung halimbawang tayo po ay tutungo sa konteksto din po ng John, mga kapatid po, yung grace and truth na yan ay naranasan o nakita nila, nasaksihan nila mismo sa tinatawag na incarnation, yung pagparito ng Panginoon sa laman, sa tinatawag din po na first coming of Christ. Dahil yung first coming ay fulfillment, gamitin ko lang po yung expression na first coming, although wala po sa scripture, fulfillment ng bulk of prophecies regarding Christ. Kasi ang prophecies ang main focus niyan, yung coming of Christ, yung humanity niya, and then yung kanyang appearing for the second time, may kaugnayan lahat sa bansang Israel, mga kapatid. Ano po? So, sa John, halimbawa, in relation to doon sa sinabi po ng verse 17 na but grace and truth came by Jesus Christ, sa verse 14, kung babalik tayo, and the Word, yung the Word na yun ay walang makulimbay ng Kristo, was made flesh, so yung humanity niya, yung tinatawag na incarnation, and dwelt among us, among the nation of Israel, among the Jews, sa bansang Israel. And we beheld, na saksihan, nakita natin ang kanyang kalwalhatian, the glory as of the only begotten of the Father. Notice, full of grace and truth. So, ang Israel at this time, sa pagkakataong ito ay nasa spiritual, I will just use the word spiritual bankruptcy. Blinded. Walang alam sa katotohanan. Yung mga religious leaders, hindi kilala ang Panginoong Kristo. They could not believe na siya ang katuparan ng prophecy because of unbelief. Trabaho po ng diablo yan. Kaya nga, sinabi ng Panginoon sa kanila, matatalim na salita, John 8:44, kayo sa inyong amang diablo. These religious leaders, Pharisees, Sadducees, elders ng Israel, ay high priest claiming that they are the seed of Abraham. Tatay nila si Abraham. At dahil tatay nila si Abraham, mga anak daw sila ng Diyos. But Christ opposed that, yung kanilang paniniwala niya. Dahil kung ama nila si Abraham, sabi nga ng Panginoon, you will believe me, sa John chapter 8. At sabi mismo ng Panginoon, before Abraham was, I am. Dahil totoo nga naman, siya ay Diyos na nagkataong tao. At si Abraham ay may prophecies na nakikita sa future tungkol sa Panginoong Kristo. Ano po? So, yung kanilang claim ay hindi po tinatanggap ng Diyos yun na sila ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos lang dyan ay yung mga sumampalataya. Sa John 1:12, but as many as believe, receive Him, to them gave He power to become sons of God, even to those who believe in His name. Na kikilalanin siya, ang Panginoong Kristo, na siya yung katuparan ng prophecy, na Son of God, the Messiah, the King of Israel. Mamaya siguro mabasa po natin yung verse na yan. Ano po? Well, ito pong grace and truth na ito, as I've said, ay may kaugnayan pa rin sa time pass sa bansang Israel. Kung titingnan po, halimbawa, 1 Peter chapter 1, verse 10, of which salvation the prophets, notice prophets, sa prophecy, Old Testament prophets, have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, mga Jews ang kausap dito, 12 tribes of Israel, particularly mga believers. Notice dyan sa 1 Peter 1:10, yung mga katagang, who prophesied, yung mga prophets, who prophesied of the grace that should come unto you. So meron talagang grace na inihula or prophesied, nilalaman ng mga kasulatan na darating sa bansang Israel. And that will come at the coming of our Lord Jesus Christ. When Christ will come in the flesh, at His first coming, and ultimately, finally, yung grace and truth, full of grace na yan, dahil siya nga, nasa kanya yan, marireveal yan at the coming of our Lord Jesus Christ sa bansang Israel. So, yun yung nilalaman ng prophecy. Okay? Notice din sa verse 11 na may binabanggit dito na batay sa prophecy, sa verse 11, the sufferings of Christ, sa last part po yan, and the glory that should follow.
So yung sufferings of Christ, although hindi pa nila naiintindihan ng ganap at that time, later on na lang nila naiintindihan. Sa mga sulat ni Pedro, tinatalakay na niya yan sa 1 Peter, 2 Peter, yung writer ng Hebrews, alam niya, si John, alam niya, kung titingnan po ninyo, babalikan po natin yung sufferings of Christ. They know that. Yung kamatayan, yung significance ng kamatayan, later on, naintindihan nila, although, nang una, bago pa mamatay ang Panginoon, hindi nila naintindihan. But they understood it later on dahil yan ay nilalaman din ng prophecy. Yung sufferings and the glory that should follow. Lahat ng yan ay may kaugnayan sa grace and truth which came by Jesus Christ sa bansang Israel. Hindi po ito ang simula ng dispensation of grace in John 1:17. Dahil ang dispensation of grace ay ibinigay kay Paul. Nagsimula ang dispensation of the grace of God for us Gentiles nang tawagin na po si Paul as the apostle of the Gentiles. So, as I've said, ang grace na yan sa bansang Israel in the future, dahil for the meantime ay suspended yung purpose ng Diyos sa kanila dahil sa kanilang unbelief. Sa verse 13 ng 1 Peter 1, wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end, looking forward to a time, the end, okay? For the grace that is to be brought unto you, future, sa biyaya na dadalin sa inyo, kailan? At the revelation of Jesus Christ, sa coming of our Lord Jesus Christ. And they are waiting for that. Nangamatay na po silang lahat pero hindi pa po dumating. Dahil may postponement of that coming dahil nasa kasalukuyan tayong dispensation of the grace of God na inihayag kay Paul na ating apostol. So, sa kasalukuyang dispensation, makikita natin yan sa Ephesians chapter 3 verses 1 to 9. Hindi po natin, wala po tayong oras para basahin lahat yan, pero malinaw po sa unang verse na sabi niya, for this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Gentiles. Kanina, ang kausap dun sa ni Pedro, sa John, ang issue ay Israel. Tayo ngayon, dito naman ay Gentiles. Ang Gentiles in the past ay hindi po kinikilala ng Diyos yan. Walang covenant, walang Diyos, walang Kristo. Yun po sinasabi ng Ephesians 2:11 and 12, malayo sa Diyos. Pero ngayon lang, sa kasalukuyang dispensation of the grace of God na napalapit tayo in Christ, directly sa message na ipinahayag kay Paul. Kaya importanteng makilalanin po natin at maintindihan ang mga itinuturo ni Paul. So sa verse 2, meron siyang binabanggit, Ephesians 3, na dispensation of the grace of God which is given me. Binigay personally kay Paul to you word. Hindi sinabing which is given to us na parang may nauna nang nakatanggap ng grace na ipinahayag ng Diyos kay Paul sa atin ngayon. Uulitin ko, prophesied grace, yung tinutukoy po ng prophecy patungkol sa bansang Israel. Itong grace ngayon ay dinidispense, through Paul or apostle ay kept secret. Mystery. Mismong yung salitang mystery ay nakalagay po dyan sa verse 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, at naipahayag lang yan sa pamamagitan ng Panginoong Kristo by revelation to Paul, our apostle. At isinulat nga ni Paul yan, as I wrote afore in few words, whereby when ye read, kung babasahin lamang po natin, kahit na mga unbeliever, kung babasahin nila, kikilalanin to, ye may understand. Magkakaroon po tayo ng understanding. Saan? My knowledge, yung knowledge ko, sabi ni Paul, in the mystery of Christ, which in other areas was made unto the sons of men, is now revealed that his holy apostles and prophets by the Spirit of the Gentiles, tayo po ang issue, Gentiles, should be fellow heirs. Hindi po that the Jews and Gentiles, kundi Gentiles. Yan po yung reading sa mga corrupt translations. Exclusive po sa mga Gentiles ito. Tayo po ay fellow heirs with one another as Gentiles, and of the same body, one body, the church, the body of Christ today, ang tunay na church na yung dispensation, partakers of His promise in Christ by the gospel na ipinangaral ni Paul. Yung gospel, pinaliwanag din dito sa book of Ephesians tungkol sa sacrificial work of Christ at Calvary. Kanyang kamatayan doon, yung pag-offer ng kanyang buhay para sa ating kasalanan, yung pagpapadanak niya ng dugo, Ephesians 1:7. Ayan po, mga kapatid. At malinaw po dito na siya ay ginawang minister ayon sa verse 7. Okay? At may binabanggit din siya sa verse 8 na that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So ito pong unsearchable riches of Christ na ito is nowhere to be found in the Old Testament scriptures na ang concern Gentiles or members ng body of Christ. Ang concern sa prophecy ay Israel.
yung grace sa kanila ng Diyos. At yung grace na yan ay nagsimula sa coming of Christ, and then ma-reveal that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ, the coming of Christ for them. Okay? Now, magpatuloy po tayo mga kapatid. Sa ilang mga bahagi ng kasulatan, ano po, dahil truth po yung ating pinag-uusapan, okay? Ang kasulatan, no, lagi natin binibigyang din yan, ay siyempre, puro katotohanan lang naman yan. Ano po? At maging ang prophecy, halimbawa kay Daniel, ay tinawag po niya ang kanyang prophecy or yung scripture as a whole, yung mga sinalita ng mga propeta na scripture of truth. But I will shew thee that which is noted in the scripture of truth, and there is none that holdeth with me in these things but Michael your prince. So kung naghahanap po tayo ng truth, nasa scripture lang yan. Anything that is outside the scripture is not truth. At kapag yung truth natin, hinango nga natin sa scriptures, pero hindi natin inaalam kung yan ay para sa kung anong period of time, halimbawa, time past now to come. At kung sino ang kinaukulang mga tao, halimbawa, Israel and the body of Christ, or Jews and Gentiles, ano po, ay magagamit din po ang scripture para pasinungalingan ng isang katotohanan na dapat sana'y alam natin sa kasalukuyang panahon. Ayan, mga kapatid. So, importante na kinikilala natin ang Word of God as a whole na the Word of Truth. Dahil yan ang sabi ng 2 Timothy 2:15. All Scripture given by inspiration. Lahat ng yan ay nasulat dahil when God used those Bible writers, halimbawa mga prophets, apostles, ano po, ay tiniyak ng Diyos na yung kanilang isinusulat na inireveal sa kanila, okay, ay walang sablay, walang mali. Kaya magiging profitable siya for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect. Makukumpleto, magiging ganap, sakdal ang ating pong kaalaman tungkol sa all scripture, rightly dividing. At yan din po yung mag-i-equip tayo sa atin, o yung sa pamamagitan ng all scripture, rightly dividing, we will be truly furnished unto all good works. Dinisign ng Diyos yan. Hindi lang basta malaman natin, kundi may impact sa buhay natin para baguhin po tayo, mga kapatid. Kaya mahalin po natin ang salita ng Diyos, rightly dividing. Ayan. Importanteng malaman natin, gaya na sinasabi ko, na kung may grace and truth which came by Jesus Christ, okay, sa bansang Israel, there is a grace and truth also that has come or had come unto the Gentiles, na kung saan yung truth na yan ay inireveal o ipinahayag ng Diyos kay Paul. Ano po? Hindi po natin matatalakay in full detail, pero magbibigay po ako ng halimbawa, mga halimbawa. Halimbawa, Romans chapter 15. Sulat po ni Paul ito. At kausap tayo po mga Gentiles. Ano po? So Romans 11:13, sabi nga ni Paul, for I speak to you Gentiles, inasmuch as I am, sabi ni Paul, I am, okay? Siya lang po nag-iisa ang tinutukoy. The apostle with definite article. Although later on, may mga nakasama siyang apostle na naglingkod sa body of Christ. But yung direktang tinawag mismo ng Panginoong Kristo na the apostle of the Gentiles, si Pablo lang po yan. Sana nasusundan po natin ng ibig sabihin. I magnify my office. Kaya yung office niya sa apostle, yung kanyang gawain, yung kanyang ministry, hindi yung kanyang sarili. Nami-misunderstood kasi ng marami, masyado daw self-centered si Paul. Di po totoo yan. Ang namagnify sa kanya ay ang Panginoong Kristo. Namagnify ang Word of God sa kanyang buhay. Yung kanyang office na kung saan ang Panginoon ang naglagay sa kanya, no? Will of God yun, commandment of God, na kaya siya naging apostle. Hindi siya self-appointed apostle. Hindi po sa kanyang sariling kalooban yan, kundi direktang tinawag siya ng Panginoong Kristo at ng Ama. Okay? So, sa Romans 15 verse 8, sabi ni Paul, now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God. So, kung babalik tayo sa ministry ng Panginoong Kristo, ang Panginoong Kristo ay minister for the truth of God. Okay, saan po yun? Saan po yung siya ay minister for the truth of God? Minister of the circumcision. In time past, sa bansang Israel. Sino pong tinatawag ng circumcision? Ang bansang Israel.
Ano po? For the truth of God. So may truth of God para sa bansang Israel, para sa mga circumcision, na kung saan ay ipinangako na ng Diyos, no, sa mga ama ng Israel to confirm, sabi nga ng verse nito, the promises made unto the fathers, Abraham, Isaac, Jacob, yung mga ninuno ng bansang Israel. Okay? Na nakasaad sa prophecy, mga pangako, mga covenant niya. Then sabi naman ng verse 16, regarding for that I should be the minister of Jesus Christ. Sabi naman ni Paul. Kanino? To the Gentiles. Mga Gentiles ay tinatawag na uncircumcision. Ang Israel lang ang tinatawag na circumcised nation or circumcision people. Kaya nga, merong very specific na gospel of circumcision. Sa kanilang nauukol yun. Hindi pwede yung gospel of circumcision ay i-claim na mga uncircumcision. Kaya nga, meron din tayong gospel of the uncircumcision. Magkaiba po yun. Hindi po pareho ang nilalaman. Ang emphasis is circumcision, exclusive yun sa bansang Israel, particularly mga believing Jews, ano po, uncircumcision sa ating mga Gentiles. Na kung saan, yung detalye niyan, malawak ang scope kasi ng gospel of the uncircumcision. Maintindihan natin yan through the writings of Paul, mga kapatid, na tayo po ang kinaukulan. Okay. So that should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. Verse 20 na po tayo. So, yet, sabi ni Paul, yet so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation. Madalas, ginagamit po itong verse na ito na ng ilang mga kapatid natin, ilang mga church planters na tinatawag na kapag meron na daw po nag-preach tungkol kay Kristo or nagsimula ng ministry sa isang lugar, huwag mo nang puntahan, huwag mo nang pasukin. Dahil you are building upon another man's foundation. Okay? Hindi po yun ang ibig sabihin ni Paul. Ano po? Si Paul, kung titignan niyo ang context, from Jerusalem, round about Illyricum, verse 18-19, I have fully preached the gospel. Wala po bang unang nag-preach tungkol kay Christ sa Jerusalem? Of course, meron. Pero anong punto ni Paul? Meron pong revelation na bago. Meron po siyang binabanggit sa Romans 16:25 na my gospel, no? Now to him that is of power, established according to my gospel. And, importante po yung comma and saka end, the preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery. So may preaching o pangangaral, okay, of Jesus Christ ayon sa revelation. Kay Paul ibinigay yan. Of the mystery. Yung mystery na kept secret since the world began. So, hindi po yan pareho sa ipinangangaral nila Pedro dahil in prophecy. Tungkol sa Panginoon Kristo na nakalatag na spoken by the prophet since the world began. Kay Paul ay kept secret since the world began. Sa verse 26, ginagamit ng marami yan. But now is made manifest. Pero, natanggal po yung comma at yung end. Sa corrupt translation, nakalagay po doon, but now is made manifest by the scriptures of the prophets. Mag-ingat po tayo. Ang isang pagkakamali, yung hindi natin pagiging critical or meticulous, tinanggal mo yung comma, yung end, magbabago ang meaning ng verse 26. Hindi po nakatago ang mystery sa scriptures, Old Testament. Ang mystery na inihag kay Paul ay hid in God, Ephesians 3:9. At inihag kay Paul exclusively for us Gentiles, members of the body of Christ. Of course, makikinabang ang Gentile world dahil tayo nakakaalam yan ng mga believers, members ng body of Christ through the revelation given to Paul na nakasulat sa Romans 2:5, mga kapatid. So, Paul was preaching Christ according to the revelation of the mystery. And then kahit na na-preach na si Christ sa lugar na yon, halimbawa sa Jerusalem, okay, he was not building upon another man's foundation dahil merong bagong revelation tungkol sa kanya. At he has to preach Christ sa bansang Israel dahil o sa Jerusalem dahil ang daming unbelievers yan. Nakategorize na as heathen ang mga Israelites, unbelieving Jews, makagaya ng mga Gentiles na magsimula ang ministry ni Paul. Parehong olive sin and come short of the glory. Wala na glory of God. Wala na pong kaangatan ng Israel. Bagsak na sila as a nation. Okay? Because of unbelief. Ayan. Okay. Nais ko lang pong bigyang pansin na hindi po lahat ng katotohanan sa nakaraan, sa time past, para sa Israel ay parehong katotohanan na itinuro sa atin ni Paul na naka-address sa members ng body of Christ. Okay?
sa kasalukuyang panahon. Gayunpaman, although meron pong marami pong similar truths o we will say similarities. Yun ay hindi din po natin dapat na minawalang bahala, no? Meron pong distinctions. Ang tunay na right division ng Word of God is you are discovering or clearly seeing the distinctions and yet not ignoring similarities. So, dami pong similarities. Yan. Ang problema is, ang karamihan, they emphasize similarities. Wala nang distinction. Ang iba naman, no, karamihan sa mga dispensations, kagaya natin, mid-acts ay emphasizing distinctions and ignoring similarities. Nakalulungkot. Ang first coming of Christ in prophecy ay ang issue Israel. But later on, mayroong revelation na binigay kay Paul. Sabi niya sa 1 Timothy 1:15, Christ came into this world. Ang reference niya yung historically yung coming ni Christ sa bansang Israel. So may kaugnayan tayo doon, pero may revelation na binigay kay Paul. Tayo yung mga members of the body of Christ ang issue. So ganoon din po yung yung kanyang coming again na ginagawang dalawa ng karamihan, kaya gumagamit ng mga theological expressions na hindi na po tumutugma sa scripture. At naging authority na po ng interpretation ay mga dispensational church, ang authority na po ay yung mga doctrinal statement. Kinalulungkot kong sabihin, kailangan kong sabihin to, baka sakaling makapag-isip-isip po tayo mga kaibigan, mga kapatid, mag-anak. I'm just concerned for the truth dahil sabi nga natin po, sabi nga ni Paul, we can do nothing against the truth, but for the truth. Nothing but the truth. At kayo po ang makakaalam niyan kung magsasaliksik po kayo, mga kaibigan, mga kapatid, mga kapatid. Please, sa mga kasulatan. Huwag po sanang iiwan na lang natin, leave ourselves at the mercy of the theologians na tinatawag. Mercy of our leaders, mercy of an organization. Kahit na gaano pa kalaki yan ng mga kinikilalang authority, mga kapatid. Well, ang scripture pa rin ang final authority. Hindi po ako at hindi po ang sino mga naglalakihang mga leaders ng organization. Ayan, mga kapatid. So, we have to be very careful, mga kapatid, sa pagsasaliksik at pag-identify kung ano ba yung para sa atin, ano ba yung mga distinct truths at mga similar truths na kung saan pasok pa rin sa tinatawag na mystery dahil although isa ng Old Testament truth, naging mystery in the sense na revelation na ibinigay kay Paul na ang concern tayo na. Halimbawa, yung sa 1 Corinthians 15, no, popular yan, verses 1 to 4. Diyan sa 1 Corinthians 3, how that Christ died. Notice yung mga katagang yun? For our sins. For our sins. Si Paul ang nagsasalita. Kausap niya mga Gentiles, kasama mga Gentiles. Wala po sa scripture na mga Gentiles ang issue ng kamatayan ng Panginoon. Pero nasa scriptures po na mamamatay ang Panginoon. Kaya nga according to the scriptures that Christ died, buried, and rose again the third day. Pero kung sabihin natin Christ died for the Gentiles in the scriptures, wala pong ganoon. Ang plano ng Diyos sa prophecy is that He will reach out the Gentiles, bless the Gentiles through Israel's supremacy or through Israel's agency and rising on top. Yan ang plano niya. Okay, so sana nakikita natin yung punto, mga kapatid. Ano po? Yan. So, may mga katotohanang tinuturo si Paul na unique at exclusive lang sa mga members ng body of Christ sa kasalukuyang dispensation. Dahil malinaw naman yan, dahil na siya ang apostle of the Gentiles. Okay, halimbawa, tutunghay po tayo sa Ephesians to save time dahil maikli po yung panahon natin. Sa Ephesians chapter 4 ay may binabangkit po doon ng unity of the Spirit sa verse 3. At meron pong 7 ones. At isa dyan, highlighted po dyan yung sa mga 7 na yan, yung meron tayong isang baptism. Exclusive po yung one baptism na yan sa members ng body of Christ. Hindi totoong one lang ang baptism ng bansang Israel. Ang dami nilang baptism, mga kapatid. Yung sasabihin natin na pareho lang, isa lang, continuation lang, I disagree. I beg to disagree. Still, kung ano yung mga pinapractice na baptism, tinuro na baptisms, plural, Hebrews 6:1 and 2, may doctrines of baptisms sa bansang Israel, ipagpapatuloy pa rin nila yan, mga kapatid, maging sa
after the dispensation of grace. Dahil yun yung nakalatag na mga utos, mga ordinances sa kanila. Dahil sila nga ay kingdom of priests. Wala namang kinalaman yun sa kanilang kaligtasan, mga kapatid, ang water baptism. Pero sa body of Christ, hindi po tayo kingdom of priests. May isang bautismo lang. Exclusive lang sa mga members ng body of Christ yan ay baptism by the Spirit into the body of Christ. So, very significant truth. Okay? Na dapat nating titindigan. Kalulungkot, marami po ngayon, mga tinatawag na mga believers, Christians, no? Nagki-claim na sila say by grace through faith, by grace alone, by faith alone, yun mga kataga. But they practice yung traditional teaching, naging doctrine na po nila. At nasa doctrinal statement ang papapractice ng water baptism. Magiging dalawa. That is contradicting the truth revealed to Paul. Kinalulungkot ko pong sabihin, pero kailangan kong sabihin ang katotohanan, mga kataga. Okay. So, marami pang ibang issue dyan, pero example lang po yan. Sa Ephesians 4 din binanggit ang one faith. There is a body of information o buod ng katotohanan, a body of truth na exclusively para sa mga Gentiles na inireveal kay Paul para sa ating kasalukuyang dispensation. At hindi po yan pwedeng sabing gaya ng water baptism, ng baptisms ng yung one baptism natin, na exclusive sa atin. Hindi natin pwedeng sabihin yung mga baptisms ng Israel ay mawawala na ng lubusan. Exclusive din para sa kanila yon, mga kapatid. Ano po? So, we have to, as I said, identify yung differences, yung distinctions. Kung meron ng similarities, again, we have to emphasize kung ano yung mga detalye nun. At kung sinasabi naman ng scripture na meron tayong similarities, wala tayong pagkakaiba, di ba, yung coming of Christ, as I've said, at yung timing ng so-called rapture, ano po, may mga nakakalungkot sabihin na may mga nagsasabing hindi daw po tayo naniniwala sa rapture. Yes, technically, sa word na rapture, hindi po. But to say na hindi po tayo naniniwala na at the coming of Christ, we will be caught up, we will have gathering, we will be changed with glorious body, kasinungalingan po yun. Hinihintay po natin yan. Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Ang problema lang natin, mga kapatid, sa mga kapwa ko rightly dividers, mid-acts dispensationalists, hindi po tayo nagkakaintindihan sa timing. Dahil may mga hadlang. At ang dahilan ay yung ating mga doktrinang nalaman, traditional teaching. Gaya ng baptism, kahit malinaw na mali, ay ipinipilit na tama. First halimbawa, yung 1 Thessalonians 1:10, delivered tayo from the wrath to come. For God hath not appointed us to wrath. Wala na pong contextual study. Ang naituro sa atin is that yung wrath to come, or hindi tayo appointed yung 7 years tribulation period. Another false teaching. I'm sorry to say. But I have to say, wala pong sinasabing word of God na may 7 taong kapigatian. There is no such thing as 7 years tribulation period. Yung wrath to come doon na hindi tayo appointed ay hindi po period of time. Yun po yung wrath of God sa day of the Lord, sa 1 Thessalonians 5, no? Okay? Pagkatapos ng catching up sa 1 Thessalonians 4, yung day of the Lord, He will pour out His wrath upon the earth. Hindi tayo appointed doon. Dahil we will rest with Christ. We will be glorified. The Lord Jesus Christ will be glorified in us at His coming. Ang subject ng God's wrath, kung saan delivered tayo, hindi appointed, ay mga unbelievers. Ulitin ko, mga unbelievers. Hindi po sinasabi ni Paul, tinuturo ni Paul na wala na po tayo dito sa lupa sa loob ng 7 taong doon sa 70th week. Wala pong ganoon. It does not necessarily mean na, he does not necessarily mean na para masabing hindi ka appointed to wrath ay wala ka na at that period. Still, sa teaching ng Word of God through Paul, we would still be there, but we are not appointed to wrath. Maging sa wrath of the devil na mangyayari sa second half ng 70th week, hindi tayo ang issue. Hindi tayo ang target ni Satan. Ang target ni Satan at Antichrist ay ang bansang Israel. Kaya nga tinatawag na Jacob's trouble. They will be in great tribulation in those days. 1,260 days, 3.5 years. But Christ will put an end to that great tribulation in the nation of Israel. Sa geographical location sa Matthew 24. Sa bansang Israel affected at yung mga
nasasaklaw o naaabot ng kingdom of the Antichrist. The Philippines, napakalayo, mga kapatid, no? Kaya wag po tayong matakot sa mga ganyang mga paniniwala. Just stick to the Word of God. Okay? At paniwalaan, yun yung magbibigay ng comfort sa atin. Hindi po yung false teaching, dahil kung halimbawa nagkamali po tayo mga kapatid ng paniniwala, ano po? At dumating po yung revelation ni Antichrist na yan. At nandito pa tayo dahil yun ang paniniwala natin, may imminent retrieve rapture. Ano kaya magiging epekto niyan sa atin? Hindi kaya magdududa ka, magkakaroon ka ng kalituhan, trouble, dahil inisip mo na yan ang katotohanan, pero hindi naman pala yan ang tinuturo ni Paul. Please, study, kaibigan, kapatid, kamag-anak. 1 Thessalonians chapter, yung first 5 chapters ng first book written, and then 2 Thessalonians. And you will understand by studying and reading carefully those verses. Nakikiusap po ako, kaibigan, kapatid, kamag-anak. So, wala na po tayong time para pag-usapan ng lahat. Dito po sa aking notes, marami pong pwedeng sabihing distinction, okay, ng Israel and the body of Christ, at meron din pong mga similarities. Maaaring sa susunod po ng ating pagtalakay ay, o next Sunday ay madaanan po natin o madiscuss po natin yan kahit saglit na panahon. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong katiyagaan sa pakikinig. Kung naging marahas man o medyo harsh yung aking mga salita, well, I have to say it. I have to teach from the word, not to please myself, not to please people. My aim is to make known Christ. Sabi nga ni Paul, we preach not ourselves, 2 Corinthians 4:5, but Christ Jesus the Lord. At we do not want to handle the word of truth, mishandle it, gamitin to sa mali. Kumbaga, mas nangingibabaw ang man-made teaching. Yung mga expressions ng tao na imminent rapture, pre-trib rapture, pre-trib, mid-trib, post-trib. Wala pong ganun sa scripture. Sana mahalin po natin ang perfect word of God at every word pahalagahan po natin. Our future in eternity is at stake kapag nalingis po tayo ng maling aral. Kung nabiktima tayo ng maling aral, dahil nag-warning si Paul kay Timothy mismo, sabi niya sa 1 Timothy 4:1, in the latter time, some shall depart from the faith. Mga members ng body of Christ, magde-depart sa katotohanan. There is one body of reformation, body of truth. Dapat natin tinitindigan yun sa lahat, yung issue ng end times, mahalaga yan sa mga sulat ni Paul. Yung timing, dapat alam natin. Okay? At naiintindihan mabuti. Dahil malinaw na yan na nakalatag sa mga kasulatan. Kung hindi po natin naiintindihan mabuti, ang pagkukulang nasa atin. Wala po sa Diyos. I'm sorry to say. Pero yan po ang katotohanan. We can do nothing against the truth, but for the truth. Kung ikaw, kaibigan, kamag-anak, kapatid, ay hindi pa tsak sa iyong kaligtasan, ang katotohanan, si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tumanak ang kanyang dugo, pangtubusin ang lahat nating kasalanan, bayaran ang lahat nating kasalanan, ugasan, bibili ang lahat ng ating kasalanan, upang tiyak na tayo hindi magdurusa at makakatikim ng galit ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Kung ikaw ay nabubuhay pa, maliwanag pang yung pangunawa, hindi mahirap intindihin ang message na nakapagliligtas. Ulitin ko, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Sa Romans 5, 6, 7, 8, 9, kahit na tayo mga kaaway ng Diyos, may hina, inabot niya tayo through our Lord Jesus Christ. Christ gave Himself for you and for me. Walang ibang dapat pagkatiwalaan na tagapagligtas. Hindi ang iyong religion, hindi ang iyong mga leaders, hindi ako, hindi ang sino mang tao, kundi ang Panginoon sa Kristo. The Savior already died for you and for me 2,000 years ago. Don't fail Him. Dahil hindi po nabigo ang kanyang ginawang pagliligtas. Perfect ang salvation. Kung ikaw ay magtitiwala, check ang kaligtasan. Kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Katwiran, pagiging banal, buhay na walang hanggan, langit na tirahan. Ikaw naman, kaibigan, kapatid, ay anak na ng Diyos. Huwag kang titigil sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Study to show thyself approved to God, upang hindi tayo makapangbiktima, o kaya naman ikaw ay mabiktima at makapangbiktima ng mga innocenteng believers na hindi na rin po nagsasaliksik
nagtiwala na lang po sa mga mangarap dahil iniisip nila na lingkod ng Diyos lahat. Well, ang authority pa rin, Word of God. Huwag kayong magtiwala sa akin. I'm not the authority, but the Word of God. Ako'y helpers of your joy lang, kaibigan, kapatid. Tumutulong lang para sa ligsigin alamin ng katotohanan. At sana yun po yung goal natin, alamin, palitawin ng katotohanan, hindi po magsiraan. Opo, itanyag ang salita ng Diyos dahil nakakaawa po ang maraming believers na bibiktima ng corrupt doctrine, false doctrine, nakagawa ng mga insiders din nasa loob ng body of Christ na ang kanilang ipinaglalaban religion samahan. Hindi po ang katotohanan. Magising po tayo sa katotohanan. Ulitin ko, we can do nothing against the truth, but for the truth. Nakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabuting katapatan sa mga salita mo na amin pong pinag-aaralan, tinitindigan, sinasapamuhay, pinaglalaban. Nawa ay maging instrumento po kami ng pagsisiwalat ng katotohanan at pagbubulgar din ng kasinungalingan ng maling aral sa pamamagitan ng iyong dalisay, perpektong salita. Naway may mga taong matatapat, member ng Body of Christ na magmahal. Kasama namin magtaguyod ng katotohanan din ng aming mga sarili ng aming mga organisasyon. Kung ikaw lamang at aming salita, malalhati ka sa amin. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi hanggang sa susunod. Grace and peace to us all in Christ.